natin simulan ang ating kwentuhan, alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan na ang ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at abangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Lumaki sa bahay ampunan si Katrina. Dahilan upang maging praktikal at lumaki siyang may takot sa Diyos. Hindi alam ni Katrina kung saan talaga ang magulang niya o kung ano ba talagang nangyari sa kanya bago siya napunta sa orphanage. Ngunit kagaya nga ng laging sinasabi ni Sister Mariel, ikaw ang hulog ng langit, Katrina. Nandito ka upang gawin ang misyon na inata sa iyo at ayon ang ituro sa mga tao na walang masamang maging isang mabuting tao. Isang payo ni Sister Mariel na hinding-hindi makakalimutan ni Katrina. Kagaya nga ng inaasahan, ang sipag at tiyaga kasama na ang kabutihang loob ni Katrina ay nagbunga ito ng maganda. Nakapagtapos ng pag-aaral si Katrina at nagkaroon ng magandang trabaho. Maganda ang sahod na binibigay kay Katrina. Halos lahat na yata ay nakain at nagawa ni Katrina. Ngunit ang bigla niyang pagbabago na ikinagulat naman ng mga tao sa kanyang paligid ay tila naging misteryo sa lahat. Kaminsan na lamang nila si Katrina kung gumastos ng malaki. Marami na rin ang nakapansin ng pagbabagong iyon. Sa tuwing tatanungin naman sila ni Katrina, ang tanging sagot lang nito ay, "Pati ba naman pagtitipid, big deal na?" Natatawang wika ni Katrina sa mga kasamahan noong komprontahin at tanungin siya ng mga ito isang araw. Isang umaga, habang kasalukuyang 10 minutes lunch break ay sunod-sunod na umupo sa harapan ni Katrina ang mga coworkers na nagtataka naman sa inilabas niyang pagkain. Hindi naman sa nangingialam, Katrina, ha? Pero kung hindi tuyo, itlog ay sardinas ang ulam mo, samantalang ang laki-laki ng sahod natin. Agad namang nginitian ni Katrina ang babaeng nasa kanyang harapan. Wala naman sigurong masama kung magtitipid ako, di ba? Siguro naman walang kaso sa pagiging matipid. Agad namang natigilan ang babae, kaya naman ang isa naman ang sumingit sa usapan. I get your point naman, Kat. Ang samin lang ay sobra mo ng tipid na nagdududa na kami sa ginagawa mo. Hindi naman sa minamasama namin ang pagkain mo, ha? Pero Katrina, halos barya na lang yan. Sa sweldo mo, yung mga bagay na yan. Agad nang umiti si Katrina at tinigilan ang pagkain. Mayroon akong pinaglalaanan na isang bagay. Hindi lang siya basta mabibili ng pera dahil dapat ibibigay mo ang lahat. Masaya ako sa ginagawa ko sa buhay at sana maging masaya na lamang kayo para sa akin. Wika ni Katrina at nagpaalam na mauna na siya sa loob ng office. Pakailamera ka kasi eh, duro ni Gemma sa kasamahan. Kayo kasi, nagtanong pa bigla. Na-curious lang ako. Piling ko tuloy na offense si Katrina sa atin. Malungkot naman na wika ng iba na agad din naman nilang sinang-ayunan. Sanay sila sa masayahing Katrina, mapagmahal at sobrang cheerful na tao. Ngunit sa nakikita nila ngayon ay hindi nila mapigilang mabahala. Bilang na lang ang araw na nakangiti si Katrina. Hindi na rin ito kasing saya ng dati nilang nakilala. Hindi kaya nasa panganib na sikat? Wika ni Jaya na mahilig mag-come up ng ideas with other dark and deep conclusion. O baka naman hostage siya pero tinatago niya lang. Sigaw din naman ng isa na akala mo talaga ay si Detective Conan.
Nako, tigilan niyo nga ako. Close kami ni Kat. Pero hindi naman siya nagsasabi ng problema niya. Kapag kaya niyang lutasin. Pero sana okay lang siya. Masaya naman ang mga mata niya pero bayukos na halos ang katawan niya. Nag-aalala na din tuloy ako kay Kat. Wika ni Gemma. Sundan kaya natin siya tapos mag-report tayo sa pulis. Agad na nakatanggap ng hampas sa ulo si Jaya. Galing kay Gemma dahil sa pinag-iisip nito. Privacy niya yun. Personal life. Baka ikaw mapusasan sa pinag-iisip mo. Nakangiti at nagpisay na lamang si Jaya na ikinatawa naman ng iba pa nilang kasama. Kanina pa tapos ang break time. Ngunit talagang naglaan sila Gemma ng 5 minuto para lamang pag-usapan ang taong wala. Katulad ng dati, mahilig si Katrina na mag-overtime. Ngunit ibang bagay na ngayon dahil halos 2 araw na si Kat na walang tulog. Nakalimang kape na rin halos siya dahil sa kailangan niyang mag-brief checking at scanning sa mga ginagawa niya at sa ongoing house renovation. Sa pinagawang bahay si Katrina, sa katabi nito siya naninirahan. Masikip ang daan, ngunit katagalan naman ay ipapaayos niya na ang bagay na iyon. Nabili na niya ang hektaryang lupa at sa kanya na ang lahat ng nandoon. Kaya naman malakas ang loob ni Katrina na patirahin ang mga taong walang bahay. Hindi lamang 10 bahay ang pinapagawa niya. Nais niya kasing magkaroon ng kanya-kanyang bahay ang mga ito na kinilala siya bilang isang tagapagligtas. Maraming salamat po talaga. Kung hindi niyo po kami kinupkup noon, ay malamang sa malamang nanlilimos pa rin po kami. Wika ng isa sa mga tinulungan ni Katrina. Wala naman yun. Masaya na akong magpasalamat kayo at makitang masaya. Iyon lang naman ang nais ko. Lalo na at hindi na kayo malayo sa akin. Dahil katulad nyo, ay galing rin ako sa hirap. Galing ako sa orphanage kaya naiintindihan ko ang sitwasyon nyo. Wika ni Katrina sa mga bata at matatanda na sumaludo pa sa kanya bilang paggalang na pinagpapasalamatan siya. 2 buwan na ang nakakalipas, ngunit ganun pa rin ang ginagawa ni Katrina. Sobra na ang pag-aalala nila Gemma dahil sa laki ng pinayat ni Katrina na mukha namang hindi nito napapansin sa kanyang sarili. Hindi na ako mapakali. Kating-kati na ako sundan si Katrina dahil sa kalagayan niya. Wika ni Gemma. Sa ibang kasama, na-approve naman dahil miss ko sila. Bilang isang malapit na kaibigan ni Katrina ay nagwo-worry na. Saktong uwian na at himalag, hindi naman overtime si Katrina at nagmamadaling umuwi sa kanila. Mabuti pa nga Gemma. Pero bilang sabi mo, private life yun ni Katrina, kaya hindi na kami sasama. At ikaw na ang pambato namin. Pagpapalakas ng loob ni Jaya kay Gemma. Sisiguraduhin kong maganda ang magiging resulta. Wika ni Gemma sa lahat. Natiwala naman sa kakayanan nito. Kahit sa restroom ay patagong sinundan ni Gemma si Katrina. Huminto saglit si Katrina sa isang high-end restaurant at nag-order ng malaking serve at pina-take out ito. Wala siyang paki sa makakakita at iisipin ng iba dahil masaya siyang ibabahagi ang mga pagkain na yun. Sa masulok na daan, tambak ang basura at nagkalat na dumi ng hayop ay walang kaarte-arteng tinahak iyon ni Katrina. Tila ba nasanay na ang babae sa mga bagay na iyon. Si Gemma naman na naguguluhan ay dahan-dahang naglakad at nakita ang huminto si Katrina sa isang kumpulan ng mukhang isang buong pamilya. Ang malaking pagkain at 10 serve ng pagkain na binili nito sa isang high-end restaurant ay pinamigay niya sa mga pulubi. Agad na kumunot ang noo ni Gemma sa nasaksihan. Kaya naman hindi na niya pinalampas ang isang araw at agad niyang kinumpronta si Katrina. Sa kabalbalang pinaggagawa nito. Hindi maintindihan ni Gemma ang trip ni Katrina sa buhay.
Gemma, bakit ka nandito? Naguguluhan at gulat man si Katrina at kinakabahan ay nilakasan niya ang kanyang loob. Naglakad naman dahan-dahan si Gemma at pinagmasdan ang kabuuan ni Katrina na hindi naman magawang makapagsalita na akala mo ay may ginawang krimen. Nakita mo na kaya hindi ko na itatanggi. Oo, gumawa ako ng sarili kong village at pabahay para sa gagawin kong orphanage para sa lahat. Pwede ang gustong mapag-isa, gusto mag-isa at mga taong walang matutuluyan at makakainan. Agad na nanlambot ang puso ni Gemma sa narinig sa kaibigan. Dahil katulad ng una niyang pagkakakilala kay Katrina, mabuti pa rin ang puso nito at matulungin sa kapwa. Dinala ni Katrina ang mga kasamahan sa pinagawa niyang village at sa mga taong nakatira doon. Binili mo ang malaking village na to? Hindi makapaniwalang tanong ni Jaya kay Katrina na malaki ang ngiti at proud na proud sa pinapakita ng kaibigan. Hindi ka pa rin nagbabago, Kat. Ikaw pa rin simula noon hanggang ngayon, si Kat na nakilala ko. Masayang wika ni Gemma at mahigpit na niyakap ni Katrina na gumanti din ng yakap. Naging group hug ang nangyari. Simula noon mas tinatangkilik na ang gawain ni Katrina. Nawala na din ang iba pang haka-haka sa opisina na kanyang pinagtatrabahuan noong inamin niya sa lahat na nagpagawa siya ng pabahay at para iyon sa mga taong walang matirahan. Nakuha na ni Katrina ang lahat, ang damit at kahit ano pa, kaya wala na siyang dahilan upang hindi tumulong sa mas nangangailangan. Masaya ako sa kung anong meron ako ngayon. Salamat sa Diyos na siyang nagbigay buhay at nagpatatag sa akin. Maraming salamat sa mga taong walang tigil ang suporta sa akin at sa mga taong naniwala at nagtiwala na kaya ko to. Speech ni Katrina sa stage noong tuluyan nang natapos ang kabahayan na kanyang ipinagawa at mga extracurriculum na lahat ay may pananagutan. Malayo pa, pero malayo na. Salitang pinanghahawakan ni Katrina sa tuwing pagmamasdan niya ang mga taong nagkakasiyahan sa kani-kanilang mga tahanan. Dati pa naman ay ramdam na ni Kat na mayroong kulang na isang bagay sa kanyang puso. Kahit na mayaman na siya, nagagawa ang kanyang mga gusto. Doon lamang napagtanto ni Katrina na ang bahagi ng kanyang puso na kulang ay para sa pamilyang kanyang tutulungan. Tama nga at totoo ngang masarap ang tumulong sa kapwa kung ang katumbas nito ay higit pa sa binigay mo, dahil ang tama ay hindi magiging mali at ang mali ay hindi magiging tama. Kaya naman, ginawang instrumento si Katrina ng Diyos upang magpakalat ng mabuting gawain at matuto ang bawat isa na mahalin at pahalagahan ang kapwa natin. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.